Hindi na safe. O, tama ka na ha. O, sige, nakarating ka na ba ng Davao? Taga Davao ka ba? O, sige, tama ka na. Buhay pa ako, di ba? Ayan ba, kaya ko bang gawin sa ibang parte ng Pilipinas yan? Madaling araw? Ha? Ito lang tanong ko sa iyo, Mamba. Hinayo pa ka. Kaya mo bang gawin yan sa ibang lugar sa Pilipinas? Ha? Lalo na ngayong panahon na to. Hindi raw safe sa Davao. Pumunta ka kasi ron. Hindi ka kasi lumalabas dyan sa lungga mo eh. Computer ka lang ng computer. Ang tanong ko lang sa'yo, nakarating ka na ba ng Davao? Nakarating ka na ba ng Davao? Yan ang problema sa'yo. Nagpapaniwala ka sa mga hindi naman taga Davao eh. Pumunta kayo sa Davao, lahat ng tao ron, tanungin mo. Kung gusto ba nila si Duterte o hindi. Ang pinagmulan ng Davao, napakagulo. Hindi mo alam yung mga pinagsabi mo eh. Ang Davao, hindi siya normal na syudad noon. Ang dami sa Davao ng mga grupo ng mga kriminal. Before Duterte to ha, ang dami sa grupo ng kriminal dyan at dyan nagkukuta yung mga NPA. Hindi mo ba alam yun? Wag mong hindi hindi po pwedeng itokis yan po mga hayop kayo. Hindi pwedeng tinotokis yan. Yung safety ng isang lugar hindi po nadadaan yan sa tokis ng mga hindi taga riyan. Hindi ka taga riyan, sabihin mo. Tanungin mo lahat ng taga Davao. Lahat, as in lahat. Pati yung mga taga Davao na kumukontra. Tangengot. Kahit sinograles, sasabihin niya na safe ang Davao. Tanga-tanga tong mga to. Hindi nga kayo nakarating pa ng Davao eh. Ako, hindi ko maintindihan yung mga tao, no? Paano kayo andalin yung ewan ko. Lahat ng taga Davao, as in lahat, 100%. Sasabihin ko sa'yo, 100%. Ni isang taga Davao, hindi nila pwedeng sabihin na, ay, takot na takot kami. Wala, kahit yung kalaban ni Duterte. 100% yan, sasabihin ko sa'yo, sasabihin nila sa Davao. 100%. Alam mo ba ibig sabihin ng 100%? Lahat, as in lahat. As in lahat, putang. Ano na kayo? Kahit-hit nyo yan ng kung ano-ano eh. Yan yung problema sa inyo. Hindi ka naman taga Davao, sasabihin mo, hindi yan, kasi napanood ko yan dyan. No? Kahit po yung anti-Duterte, meron din pong mga anti-Duterte sa Davao, pero hindi po nila sinabi na, alam mo yung sinasabi ng anti-Duterte sa Davao, ganito, alam nyo kahit hindi kami maka-Duterte, yun lang pinagpapasalamat namin kay Duterte kasi taga rito kami. Nakita namin before Duterte. Alam namin, yung ibang mga ano ni Duterte, sutil. Pero, ano ni Duterte yan ha? Ano ni Duterte? Kalaban ni Duterte na yung nagsasalita nun. Ayaw niya daw kay Duterte kasi masyadong ano. Pero, kahit na ayaw nila kay Duterte, alam nila na safe sila sa Davao. Lalo na yung nariyan na matagal na. Okay, balik po tayo rito. Yan yung mga taong hindi kayang tanggapin ng katotohanan. Ito po, may sinabi po rito. Pwede ba tigilan nyo na yung kasisira sa Davao? Ipagmalaki nyo naman yung Ilocos? Oo nga naman. Ngayon ko lang din na-realize eh. Bakit yung mga anti-Duterte, sira ng sira sa Davao, bakit hindi nyo naman ipagmalaki yung Ilocos? Simple lang, di ba? Ang lahat ng Davao, mapa Duterte, mapa anti-Duterte, proud sila sa kanilang syudad. Hindi ko sinasabi na pinakamagandang syudad. Hindi ko sinasabi pinakamagandang syudad ang Davao. Ang sinasabi ko sa inyo, no, proud sila sa kanilang lugar.
yung mga taga Davao. Okay. Hindi, sasabihin ko ba, pepekein ko ba sarili ko? Taga BGC ako eh. Sasabihin ko ba mas maganda pa Davao sa BGC? Hindi. Pero yung safety, yung mga tao sa Davao, 100% yan. Oh, proud sila. Okay, punta na tayo rito. O, nariyan pala si Pambansan Loyal. Okay naman ang sounds from HK. 15 na lang kilo ng palay. Ngayon, boss, sa rice farmer. Tignan ninyo. Bibili nila ng murang-mura, di ba? Binabarat yung mga rice farmers, pero ang mahal pa rin ang benta sa atin ng bigas. Paano po makapasok sa Southern bukas para sa rally? Makita man lang ng ang PDP lineup at si Tatay Digong. Ang alam ko po, pupunta po kayo doon na maaga para magkaroon kayo, parang first come first serve daw po. So mas maaga kayo, mas makakapasok. Sir Bads, pagbalik mo sa kuta mo, marami na manunod sa iyo. Tanong ko lang, Boss Bads, anong gagawin mo kung darating si Duterte dyan sa Hong Kong bukas? Wala lang, as usual lang, hindi naman makakalapit tayo. Bawal daw ang PDP watcher sa election, Boss Bads. Hindi naman. Wala pong wala pong pinagbabawal, watcher nga tayo eh. Hindi po pwedeng ipagbawal yung watcher. Thank you very much po kay Grace Villamero. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Grace. Gawin na natin siyang moderator. Yan. Boss, kung mas corrupt yung agriculture, pwedeng isisi sa dating sekretary yun. Total lahat ng malingay nakasisi sa nakakaraang leader. Tama. Dating sekretary si Marcos. Mitsukoshi tayo, Boss Buds. Kape-kape. Todo pangako na naman ang mga senador ni PBBM. Good morning, Sir Badong. IFC, rooftop kaser, ingat. Hindi po, ano to eh, yung Science Museum ba tawag dito? O Space Museum? May pleasure, Sir Badong, pa-picture sa'yo bukas. Opo, tatambay lang ako sa may pintuan. habang wala pa pong nagaganap sa loob, hindi pa po nagsisimula, doon muna ako tatambay sa may pintuan para ma-meet and greet ko kayo. Sir, anihan ng second crop kaya mababa presyo ng palay at mga traders ang may control. Yun yung problema. Pag anihan ng palay, siyempre, kinakailangan ibenta naman yan. Ibebenta po ng mga magsasaka sa murang halaga. Diba? Yan po yung maliwanag na sindikato. Na ang sabi po nitong Agriculture Secretary natin, wala naman daw pong sindikato. Wala naman daw pong rice cartel. Paanong walang rice cartel? Binibili ng 11 pesos. Kanina nagsabi 11 pesos. Binabarat yung mga magsasaka natin. Tapos sasabihin nyo walang rice cartel. Boss Bats, may anunsyo si Garcia Comelec na pwede lang daw mag-watcher sa loob ng presinto yung majority party at minority party lang. Bayaan nyo na po yung mga leaders po natin makipag-deal po dyan. Kayang-kaya po nila yan makipag-deal. Kasi kaya po yan sa mayor. Basta mahirap po i-explain eh. Mahirap po i-explain sa inyo yung pagwa-watcher. Basta hindi po tayo malulugi dyan. Kasi kung papalugi tayo, putya, bakit pa kayo tumakbo? Di ba? Boss Bas, ang ganda ng paliwanag mo about sa bumagsak na bridge sa Isabela.
Tama lahat ng mga sinabi mo at talagang nakaka-high blood ang mga paninisi ng BBM supporters. Si Bongbong may masabi lang. Bumaba ng 5 pesos ang bigas sa amin pero duda ko nito pagtapos ng eleksyon, balik sa taas ang presyo nito. Yan po pinagmamalaki nila yung yung anong tawag dito? Pinagmamalaki po nila na mababa raw po yung inflation, yung pagtaas po ng presyo ng bilihin. Dalawa po yan eh. May ginawa kayong paraan para mapababa yung inflation or market forces. Ano po yung ibig sabihin ng market forces? Law of supply and demand. Pag konti lang po yung bumibili, talagang bababa ang presyo. Ibig sabihin, kung walang pambili yung tao, alangan namang itaas mo yung presyo. O, di po ba? Hindi po lahat ng inflation rate. Halimbawa, pinagmamalaki nila sa lahat ng dyaryo. Magaling tong gobyerno na pababa yung inflation rate. Tinignan ko po yung paliwanag eh. Mababa yung inflation rate due to mababa yung growth. Alam niyo yun? Kasi yung growth natin mababa. So ibig sabihin, walang pambili yung tao ng mga presyo. Parang halimbawa ngayon, bumababa yung presyo ng mga condominium. Bakit mababa yung presyo ng condominium? Ibig sabihin, matagal nang hindi tinataasan yung presyo ng condominium. Kasi walang ganong bumibili ng condominium. Minsan, nakaka-apekto po yung kawalan ng pera ng tao sa presyo ng mga bilihin. Kung wala ng pera yung mga tao, tataasan mo pa presyo. Okay, yun lang po yun. Yun lang yung ibig natin sabihin. Hindi taas presyo ng bilihin kaya wag pabudol sa administrasyon both straight team suka. Enjoy your stay in Hong Kong, Sir Badong. So far naman po, okay naman po. Nag-enjoy naman po ako sa ibang tanawin. Dream Team daw ang alyansa, Boss Badong. Dream Team. Opo, Dream Team po sa mga it's either Dream Team dahil kapwa niya tirador or Dream Team dahil inaalaw yung mga corruption sa gobyerno. Yan po. Di ba? Ako, in the first place, kung anti-corruption kayo, bakit kayo tumakbo under Marcos? Yun lang yun eh. Kung kayo ay anti-corruption. Sir Baz, makakaupo ba si Tamba kung manalo? Daming kaso. Naman. Ano ba naman yung kaso dyan sa mga yan? Wala po yan. Ang pera po ang importante sa kanila. Kabadong, pabili naman ng champoy, enjoy lang po. Yan. Dream Team nananaginip manalo. Yan yung mga nagkasama ni nila mami at daddy na nagkukrus. Baka Black Dream, di Dream Team. Wala na bang kalaban talaga si Tamba? Sabi nga ni Rowena Guanzon anong klase yan? 3 kalaban, dinisqualified lahat. Boss Badong, pa-victim si Barbers ngayon. Siya pa-victim? Pukin. Yan. Boss, may kumakalat sa SOCMED ngayon na si PRD daw ay tumatakas palabas ng ICC pa rin. Wanted na nga ICC kay Donald Trump, ICC pa rin kayo.